At ayan na nga, pataas na ng pataas ang presyo ng Bitcoin ngayon. Pero ang tanong, magtutuloy-tuloy kaya ang pagtaas niya o kaya naman magre-retrace ito or bababa na by 2024? Sa video na ito, aalamin natin yung sagot dyan through fundamental and technical analysis. Pero kung bago ka pa lamang pala sa aking video, bago ka lamang sa aking TikTok account and YouTube account, mag-follow ka na, mag-subscribe ka na dahil marami ka matututunan dito because I am Christian J. Azucena, a professional financial analyst and advisor, and investment consultancy holdings agency as well. So, gumagawa tayo namang contents about business, finance, and economics, and personal finance. Kaya naman kung gusto mo matutunan lahat yon, mag-subscribe ka na, mag-follow ka na, at i-click mo yung notification bell button para lagi kang updated every time may mga new contents tayong i-upload, no? So, kaya naman kung naka-follow ka na, simulan na natin ang discussion sa video na ito. Kung makikita natin, ang Bitcoin ngayon talaga nga naman from October, no? November na po ngayon, pataas pa rin siya ng pataas. Hindi gaya nung mga bear months last year and last times na pababa ng pababa. Ngayon na iba yung cycle, na iba yung trend, no? Umangat ang Bitcoin, nasa 35,000 level siya ngayon. Naging resistance yung 32,000, 33, pero it broke out pa rin from that level. Nangangahulugan na nga yung movement niya, talagang may volume, no? Na nangangahulugan na may pagtaas talaga, may momentum. So, ang tanong talaga ngayon ng mga traders, investors, especially in the currency market, cryptocurrency, pataas pa ba? No? Pwede pa bang bumili? No? O kaya naman by 2024, bababa din agad? Well, ang sagot muna natin dyan, alamin muna natin bakit tumaas ngayon. Tumaas ngayon ang Bitcoin and other cryptocurrencies because it serves as an index, no, in the whole crypto market, dahil po sa tinatawag natin na market demand and because of the Bitcoin halving. Ito yung scenario na kung saan nare-reduce yung circulation, yung supply sa circulation ng Bitcoin, so it results in the more demand and in the result to increase in price and value. So nangangahulugan na ang pagtaas ng Bitcoin ngayon dahil din yan sa mga projections, expectations ng mga analyst, at syempre yung market demand. So pag marami bumibili, ay na nga ang resulta, tumataas yung presyo. Ngayon, ang tanong, magsusustain ba or continuously aangat ba ito ng 40,000 levels, 50,000? Well, ang sagot natin dyan, kailangan munang maabot or malampasan yung mga resistances area na yan. Katulad niyan, makikita nyo po, ang resistance nasa 36,000 na po ngayon as of November 6, 2023. So, ang prediction natin, projections natin, again, this is not 100% accurate. It really depends on your trading strategies and approach, but this video serves as a guide, no? And na mapapanood po ninyo, na kung saan pagka nag-break out itong Bitcoin from 36,000 levels, syempre, panibago nitong puntahan yung 38,000, 39 to 40,000 levels, and another level naman nun. We are looking forward na maaari siyang pumunta doon dahil kung ang Bitcoin po, base lang ito sa hype, yung pagtaas niya ngayon, no, grabe, nasa 25,000 siya, umangat ng 30, 35 to 40 na, di ba? Ang mahalaga po doon is nagre-retain yan sa mga supports niya or hindi siya bumababa. So yun ang kinagandahan sa market natin ngayon na may sustainability talaga na nasusustain niya, na may-maintain niya yung ganyang galaw niya. Hindi man pataas ng straight line dahil walang ganon, pero ang mahalaga lang dito is continuously umaangat siya, paunti-unti, gradually. So kaya naman kung ang sagot, no, sa tanong na aangat pa ba yan by 2024 for the last time is para sa akin, yes. No, bakit? Dahil makikita natin dito, kumbaga, nasa fourth quarter na tayo ng 2023, pinaparamdam ni Bitcoin, no? Pag yan yung Bitcoin niya tumaas, syempre, lahat ng currencies pataas na din, most commonly, no? Dahil it serves as an index, 'di ba? Parang PSEI, Nasdaq, NYSE. So pinapakita lang nito na ang sentiment, no, for the end of the year ay positive. Kumbaga, pinaramdam ulit, no, or pinaramdam agad by 2024, possible reversal na because of the Bitcoin halving and other positive catalysts and sentiments. So kaya para sa akin, no, pero titignan pa rin natin yung mga expectations na to, projections, no, kung mangyayari siya by 2024. Pero again, generally, this is a positive sign or magandang senyales ito na
nag-breakout na sa 30,000 levels, yung 32,000 ng support, yung resistance dati, ngayon na-breakout niya at continuously tumataas pa. Kaya ngayon, no, mga ka-crypto at mga ka-traders, no, ano ba yung insights nyo dito sa Bitcoin? Sa tingin nyo ba dahil lang ito sa hype? Sa tingin nyo ba, aabutin niya ba yung 40,000 levels o hindi? O magiging bearish na naman siya by 2024? Yan ang kailangan pa nating tutukan, subaybayan at aralin, no, especially kung kayo po ay bagong investor or trader dito sa crypto market. So kaya naman, sana nakatulong mga ka-traders itong insights na ito. At again, mag-follow na po kayo, mag-subscribe, no, para continuously na mabigyan natin ng advices, no, at mga magagandang contents yung ating mga kababayang Pilipino at yung mga ibang lahi na alam kong makakatulong sa atin. So again, drop your comments below, no, para sa aking mga insights, no, na sasabihin natin yan at babasahin natin yung mga comments po ninyo. So once again mga ka-traders, maraming salamat and see you on my next vlog. Bye-bye po.